Sa linya natin, DFA Assistant Secretary Robert Ferrer. Alamin natin ang sitwasyon ng Sa mga Lebanon. Pinoy sa Lebanon. Asek, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Maganda umaga po. Magandang umaga. Maupay nga aga. Opo, Tanan. magandang araw po siya. Salamat sa pagtanggap niyo sa aming tawag. Ilan ba ang mga Pilipino natin sa Lebanon, Asek? More than 11,000 po. Naku, dami pala, no? Ano po ang inyong patalastas sa kanila? Kaugnay nitong sitwasyon po natin sa Lebanon. Well, unang-una, the DFA wants to reassure everyone that the Philippine Embassy sa Lebanon at ang mga opisyal natin dito sa Maynila ay ginagawa po lahat para magkaroon ng kaligtasan ng mga kababayan natin doon sa Lebanon. Natutuwa kami dahil wala pa, salamat sa Diyos, malaking pasasalamat sa Diyos, wala pang Pilipinong nasaktan doon sa successive waves ng atake ng Hezbollah sa Lebanon, including this one neighborhood in southern Beirut na tinatawag na Hezbollah Enclave. Ang sinasabi ng embassy natin is, I will quote, we reiterate the call for all Filipinos in Lebanon to avail themselves of the government's voluntary repatriation program while commercial flights are still available and the situation in Beirut is relatively stable. Flights are still available, especially Middle Eastern Airlines, Turkish Airlines, etc. So, ang embassy po natin doon, led by Ambassador Raymond Balatbat, a veteran diplomat, has been coordinating naman with the Filipino community and taking the steps necessary to initiate mass repatriation in case the need arises, the violence multiplies, and it starts affecting those neighborhoods where there are Filipinos. There are very few Filipinos po doon sa South Lebanon, yung nakikita nyo ngayon sa balita na binibira ng Israel. Those few Filipinos in South Lebanon are either sheltering in place or moving to safer areas. Okay. Binanggit nyo, Asek, in case there is a need to repatriate them. No? Sa ngayon, nakikita nyo ba na wala pa na pangangailangan na sila ay ialis dyan po sa Lebanon? Yung mandatory ba? Yung forced evacuation? Forced evacuation. Ayaw natin ng force kasi pagputukan na, that's my experience as a Consul General in Moscow, Consul General in India, na dapat maintindihan din natin na Lebanon has been under alert level 3 o yung tinatawag nating voluntary repatriation. Opo. Wala pa nung start nung Israel-Hamas conflict noong October 7 and 8. So mula noon, halos isang taon na, the Philippine Embassy in Beirut has been preparing for gradual repatriation. Kaya lang, ito yung malaking problema ng hindi niya rin at pilitin yung mga Pilipino sa Lebanon na sumakay o barko para umalis. Because if you consult the Filipino community leaders, and I'm sure you have contacts there, interviewin nyo sila, they are almost unanimous in opposing a mandatory repatriation. And demokrasya tayo dito sa Pilipinas. So, demokrasya din tayo abroad, sa Pilipinas abroad. So, hindi pwedeng mag-impose ng dictatorship si Ambassador Balatbat sa mga Pilipino sa Lebanon. He has to consult them. So, yun yung biggest challenge. Okay. Pero kung sa ngayon po, accounted for lahat ng mga Filipinos natin dyan sa lugar na yan, sa Lebanon? Opo, awa ng Diyos, may barangay system naman si Ambassador Balatbat. May barangay tayo dito sa Pilipinas. May barangay system din tayo sa ating overseas Filipinos. I'd like to add na over 500 ay nakauwi na. And so the last 48 hours, 1,000 Asek? are being processed by the embassy. Pakiulit lang po yun, Asek. Medyo nawala po kayo sa line. More than 500 have already been repatriated. And as of 48 hours ago, 1,205 applicants are still being processed. So ito yung ginagawa ng embassy ngayon. Doon po sa voluntary repatriation,
pwede pong sumama yung anak at saka asawa na Lebanese o dayuhan ng mga Filipino na nakapag-asawa na po doon? Kasi tinatanong ni Weng yan, naging problema na natin sa Palestine yan, yes. di ba? Oo, na ayaw umuwi kasi Dahil may yung iwan yung anak. pamilya nila. Oo. Well, we will have to check with the Lebanese authorities kasi sakop po sila ng gobyerno ng Lebanon. Mhm. Ngayon, citizens ng Lebanon ang mga ito. So, Yes. kung papayag sila na lumabas sila, kaya namang suportahan ng mga Filipino spouses, from my personal viewpoint, why not? Because may mga anak ito eh. Mm. So in fact, nung naglikas tayo ng mga Pilipino sa Gaza, noong 2023, kasama nila yung mga anak nilang Palestinian at mga asawa nilang Palestinian. Opo. Kaya meron tayong Little Palestine na ngayon, di ba? Nasa Quezon City. So that's where they are. So I have a challenge. Opo. Asek, pag All nakauwi of po, these have to be considered. opo, pag nakauwi po galing Lebanon yung mga Filipino na yan, may natatanggap ba silang tulong sa Philippine government para makapagsimula ng panibago dito sa atin sa normal nilang pamumuhay? Kasi totally, parang iba. Di ba, Joel? Wala kang pagsisimulan eh. Dislocated ka. So, Correct, kinakailangan oo. may bago kang may ayuda ka para makapanimula ka ng panibagong buhay. Well, ang DFA is in charge of foreign policy. So, foreign. So, ang ayuda ng DFA, together with in partnership with other agencies such as OWA, DMW, is to fund the repatriation. And doon pa lang sa foreign country, kung saan sila galing, pwede sila mag-apply ng ayuda. Kung member sila ng OWA, Yun. meron ding benefits ng OWA. Opo. Kaya lang, pagdating po dito sa Pilipinas, Asek? Teka, nawawala si Asek. DSW, pag-uwi dito sa Pilipinas, they are already under the jurisdiction of domestic agencies like DSWD, Alright. LGU units, etc. Okay. Okay. O sige, abangan namin yung mga development. Pero pangkaraniwan ba, ano trabaho ng mga Pilipino dyan sa Lebanon, Asek? 90 to 95% po dyan sa Lebanon ay household service workers. Okay. O sige. Babae. Mga babae. Puro babae. Sige, abangan namin yung mga development. Pagka may mga bago, tawagan ka namin, Asek. In the meantime, salamat sa oras Sir, po ninyo. thank Magandang you. umaga. Thank you. Okay, Thank you, sir. okay. Thank you po. Si Assistant Secretary Robert Ferrer ng Department of Foreign Affairs, mga kapuso, 11,000. Hilingan, walang pinoprotektahan.